Dear Admin, pwede niyo po bang itago ang tunay kong pangalan? Tawagin niyo na lamang po akong Liza, 34 years old. Isang OFW dito sa Dubai. 6 na taon na po akong nagtatrabaho dito bilang housekeeping supervisor sa isang hotel. May asawa po ako sa Pilipinas at 2 anak, isang babae at isang lalaki. Sa totoo lang, admin, matagal ko nang gustong ilabas ang kwento ko pero wala akong lakas ng loob. Pakiramdam ko kasi, kahit sino ang makarinig ng kwento ko, ako agad ang sisisihin. Pero siguro, dumating na rin po ako sa punto na gusto ko na lamang mailabas ang lahat ng sakit na matagal kong kinikimkim. Admin, hindi po biro ang maging OFW. Hindi po lahat ng nasa abroad ay masaya. Hindi po lahat ng nakikita nilang nakangiti sa Facebook at may padalang pera buwan-buwan ay maayos ang buhay. Minsan po, sa likod ng mga pasalubong at remittance, may isang pusong unti-unti nang nadudurog. Naalala ko pa po ang araw ng pag-alis ko. Parang kahapon lang. Mahigpit akong niyakap ng anak kong si Mika. Noon ay 9 years old pa lamang siya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, "Mama, huwag ka na po umalis." Admin, doon pa lang halos gusto ko nang umatras. Pero kailangan kong lumaban para sa mga anak ko. Yung bunso ko namang si Jace, 6 years old, umiiyak din habang hawak ang kamay ko. Hindi niya maintindihan noon kung bakit kailangan kong sumakay sa eroplano. Yung asawa ko naman na si Jomar, siya ang nagpalakas ng loob ko. Sabi niya sa akin, ako na ang bahala sa mga bata. Magtrabaho ka lang doon at pagandahin natin ang buhay natin. Admin, naniwala ako sa kanya. Buong puso akong naniwala. Sa isip ko noon, konting tiis lang, ilang taon lang. Makakapagpatayo kami ng bahay, mapag-aaral ko ng maayos ang mga anak ko. At balang araw, makakauwi na ako ng tuluyan. Sa unang taon ko dito sa Dubai, halos araw-araw akong umiiyak. Pagkatapos ng trabaho, diretso ako sa kwarto. Doon ko lang nailalabas ang lungkot at pangungulila ko. Lalo na kapag nakikita ko sa video call ang mga anak ko. Minsan, tinatanong ako ng bunso ko, "Mama, kailan ka po uuwi?" Admin, sa tuwing naririnig ko yon, parang may kutsilyong tumatama sa dibdib ko. Pero lagi ko na lang sinasabi, konting tiis lang anak, para sa future ninyo. Sa loob ng 6 na taon, halos lahat ng kinikita ko ay ipinapadala ko sa Pilipinas. Pambayad sa school, pambili ng gamot ng parents ni Jomar, panggastos sa bahay, pambili ng gamit ng mga bata. Halos wala akong binibili para sa sarili ko. Minsan nga po, inuulit-ulit ko ang sapatos ko kahit pudpud na. Iniisip ko kasi, mas kailangan ng mga anak ko ang pera. Noong una, maayos naman ang lahat. Palagi kaming nagvi-video call ni Jomar. Kinukwento niya sa akin ang nangyari sa mga bata. Pinapakita niya pa minsan ang assignments nila. Pakiramdam ko noon, kahit malayo ako, buo pa rin ang pamilya namin. Pero admin, habang tumatagal, may napansin akong pagbabago. Unti-unti nang naging malamig si Jomar. Kung dati araw-araw siyang tumatawag, naging every other day. Hanggang sa naging minsan na lang sa isang linggo. Kapag ako ang tumatawag, madalas hindi niya nasasagot. Ang dahilan niya palagi, busy lang ako. May inaasikaso lang ako. Pagod ako. Nung una, inintindi ko. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang din siya sa pag-aalaga sa mga bata. Pero habang lumilipas ang mga buwan, lalo kong nararamdaman na may mali. Minsan habang nagvi-video call kami, parang nagmamadali siyang tapusin ang usapan. May isang gabi na hindi ko makakalimutan. Bandang 10:00 ng gabi dito sa Dubai, tumawag ako sa kanya. Sumagot siya pero parang irritable. Sabi ko, "Kumusta na kayo dyan? Tulog na ba ang mga bata?" Bigla siyang lumingon sa likod. At doon, admin, may narinig akong boses ng babae. Mahina lang, parang may tumatawa. Napatigil ako,
Tinanong ko agad siya, "Sino ang kasama mo?" Pero mabilis niyang pinatay ang camera at sinabi, "Nandito lang ako sa bahay ni Mama. Nanonood sila ng TV." Hindi ko alam kung bakit. Pero may kakaiba akong kutob noon. Hindi ko mapaliwanag. Yung tipong kahit gusto mong paniwalaan ang sinasabi niya, may bumubulong sa puso mong may itinatago siya. Simula noon, naging mapagmatsyag na ako. Madalas kong tinitingnan ang Facebook niya. Napansin kong may mga bagong babae na nagla-like at nagko-comment sa posts niya. May isang pangalan ang paulit-ulit kong nakikita, Vanessa. Hindi ko pa noon alam kung sino siya. Pero doon, nagsimulang mabuo ang takot sa dibdib ko. Takot na baka habang ako ay lumalaban dito sa ibang bansa, may ibang babaeng unti-unting pumapalit sa pwesto ko bilang asawa. Admin, mas masakit pala ang kutob kaysa katotohanan. Dahil bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko ay unti-unting lumalayo ang asawa ko. At hindi ko alam na yun pa lamang ang simula ng mas matinding sakit na pagdadaanan ko. Admin, simula po noong gabing yon, hindi na ako mapakali. Pinipilit kong isipin na baka mali lang ang kutob ko. Baka nga nasa bahay lang talaga siya ng mama niya. Baka may mga kapitbahay lang o kamag-anak na bumisita. Pero habang pilit kong kinakalma ang sarili ko, mas lalo naman akong binabagabag ng puso ko. May mga bagay kasing kahit hindi mo nakikita, ramdam mong may nagbago na. At iyon ang nararamdaman ko kay Jomar. Sa mga sumunod na linggo, lalo siyang naging mailap sa akin. Kung dati ay sabik siyang kausap ako sa video call, ngayon ay parang obligasyon na lang. Minsan, 2 minuto pa lang ang usapan namin, sasabihin na niyang may gagawin pa siya. May isang beses pa nga na habang kausap ko siya, tinanong ko kung pwede niyang ipakita sa kamera ang mga bata. Bigla niyang sinabi na tulog na raw. Pero admin, 7:00 pa lang noon sa Pilipinas. Alam kong gising pa ang mga anak ko sa oras na yon. Doon ko lalong naramdaman na parang iniiwasan niya akong makausap ng matagal. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod o may iba ng dahilan. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilang tawagan ang panganay kong si Mika gamit ang tablet na ipinadala ko noon sa kanila. Pagkasagot niya, agad akong ngumiti. "Kamusta anak? Na-miss ka ni Mama." Ngumiti rin siya sa akin pero parang may lungkot sa mga mata niya. "Ma, kailan ka po uuwi? Gusto kitang yakapin." Admin, halos maiyak ako noon pero pinilit kong maging matatag. Malapit na anak, mag-iipon pa si Mama para sa bahay natin. Maya-maya, parang may gusto pa siyang sabihin. Nag-aalangan siya. Tinanong ko siya kung may problema. At ang sumunod niyang sinabi ang lalong nagpatibay sa kutob ko. "Ma, lagi pong may bisita si Papa dito sa bahay." Parang huminto ang mundo ko sa sinabi ng anak ko. "Sino anak?" Saglit siyang tumingin sa gilid na parang may takot. Tapos marahan niyang sinabi, "Si Tita Vanessa po." Admin, parang biglang bumigat ang dibdib ko. Pakiramdam ko, may kung anong dumagan sa puso ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Tinanong ko kung sino si Vanessa. Sabi ng anak ko, kaibigan daw ni Papa. Madalas daw itong pumunta sa bahay. Minsan daw ay may dalang pagkain at pasalubong. Minsan ay tinutulungan pa sila sa assignment. Doon ko naramdaman ang kakaibang sakit. Hindi ko alam kung selos ba yon, takot, o sakit bilang isang ina at asawa. Pero malinaw sa akin, may isang babae nang malapit sa pamilya ko habang malayo ako. Sinubukan kong kausapin si Jomar tungkol doon. Noong sumunod na tawag namin, tinanong ko siya ng diretsahan, "Sino si Vanessa?" Natahimik siya ng ilang segundo. Tapos saka siya sumagot, "Kaibigan lang. Teacher ng anak natin. Minsan tumutulong sa assignment. Admin. Gusto kong paniwalaan yon. Pero bakit kailangan niya itong itago? Bakit kailangan ko pang manggaling sa anak ko bago ko malaman?" Doon nagsimula ang mga gabing hindi ako makatulog. Pagkatapos ng trabaho,
Tahimik akong nakahiga sa kama sa maliit kong kwarto dito sa Dubai. Tinitingnan ko ang kisame habang iniisip ang pamilya ko. Minsan, gusto kong umuwi agad, pero paano? Ako ang pangunahing pinagkukunan ng panggastos namin. Ako ang nagpapaaral sa mga anak ko. Ako ang bumabayad ng hulog sa lupa na pinapangarap naming tayuan ng bahay. Kaya pinili kong manatili. Pinili kong magtiis. Pero admin, habang pilit kong inaayos ang isip ko, may isa namang tao na unti-unting lumalapit sa akin. Ang pangalan niya ay Carlo. Isa rin siyang Pinoy OFW dito sa hotel. Supervisor siya sa maintenance department. Sa una, simpleng katrabaho lang, nagkakasabay lang kami minsan sa pantry. Nagkakape habang break time, pero napansin ko, siya ang unang nakahalata na may problema ako. May isang gabi matapos ang shift, nadatnan niya akong tahimik sa staff lounge. Nakatulala lang ako habang hawak ang cellphone ko. Lumapit siya at tinanong ako, "Okay ka lang ba? Parang ang bigat ng iniisip mo." Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong napaiyak noon. Siguro dahil matagal ko nang kinikimkim ang sakit. Siguro dahil wala akong mapagsabihan. Si Carlo ang unang taong napagsabihan ko ng lahat. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Jomar, sa malamig nitong pakikitungo, sa babaeng madalas pumunta sa bahay, sa takot kung baka may iba na nga siya. Tahimik lang siyang nakinig. Wala siyang sinabi agad. Hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat. At admin, sa totoo lang, ang gaan sa pakiramdam na may taong handang makinig. Mula noon, naging madalas na ang pag-uusap namin. Tuwing break, tuwing uwian, minsan kahit sa chat. Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Okay ba ang mga bata? Mga simpleng tanong, pero sa isang taong matagal nang kulang sa lambing at atensyon, malaki ang epekto ng mga simpleng bagay na yon. Unti-unti, inaabangan ko na ang messages niya. Kapag mahaba ang shift at pagod na pagod ako, siya ang unang nagtatanong kung okay lang ako. Kapag malungkot ako, siya ang unang nakakapansin. Admin, hindi ko man aminin noon, pero naramdaman kong may bahagi ng puso kong unti-unting lumalapit sa kanya. At doon ako nagsimulang matakot dahil alam kong may asawa ako. May mga anak akong naghihintay sa Pilipinas. Pero sa kabilang banda, habang lumalayo si Jomar, si Carlo naman ang palapit ng palapit. May isang gabi na sobrang hindi ko makakalimutan. Katatapos lang ng shift namin. Pagod na pagod ako noon dahil maghapon akong lutang. Hindi kasi sumagot si Jomar sa tawag ko buong araw. Maya-maya, nakatanggap ako ng litrato mula sa kapitbahay namin sa Pilipinas. Admin, hanggang ngayon nanginginig pa rin ako kapag naaalala ko yon. Sa litrato, kitang-kita si Jomar. Kasama niya ang isang babae. At hindi na ako nagkamali. Si Vanessa nga. Magkatabi sila sa isang restaurant, masaya, nakangiti, at parang walang asawa at mga anak na naghihintay sa bahay. Doon na tuluyang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak ako ng umiyak sa hallway ng staff quarters. At sa gitna ng pag-iyak kong yon, si Carlo ang lumapit sa akin. Wala siyang sinabi. Marahan lang niya akong niyakap. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong may taong sumalo sa bigat ng puso ko. Hindi ko alam kung tama pa ba ang nararamdaman ko noon. Ang alam ko lang, sobrang pagod na ang puso ko. Pagod ng magtiwala. Pagod ng umasa. Pagod ng magmahal ng mag-isa. At sa mga sumunod na araw, mas naging malapit kami ni Carlo. Mas madalas kaming magkasama. Mas madalas niya akong napapangiti. At habang nangyayari iyon, hindi ko namamalayan na may isang linya na pala akong unti-unting nilalapitan. Isang linyang hindi ko dapat tawirin. Admin, doon po nagsimula ang pinakamabigat na laban sa puso ko. Hindi laban sa trabaho, hindi laban sa pagod,
kundi laban sa sarili kong konsensya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nagiging komportable kay Carlo. Kapag may problema ako, siya ang una kong tinatakbuhan. Kapag masama ang loob ko dahil hindi sumasagot si Jomar, si Carlo ang unang nagtatanong kung okay lang ba ako. Minsan nga, bago pa ako makapagsalita, alam na niyang may dinadala akong bigat. Sasabihin niya lang, tahimik ka ngayon ah. May iniisip ka na naman. At doon pa lang, parang gusto ko nang umiyak. Admin, siguro dahil matagal na akong walang karamay. Matagal na akong walang taong totoong nakikinig sa akin. Matagal na akong walang taong nagtatanong kung kumusta ba talaga ako. Minsan kasi, kapag OFW ka, lahat ang tanong sa'yo ay tungkol sa padala. Kumusta ang sweldo? May maipapadala ka ba? Kailan ka magpapadala para sa tuition? May pambili ka na ba ng bagong cellphone ni Mika? Pero bihirang may magtanong, kumusta ka dyan sa Dubai? At si Carlo, iyon ang palaging tanong niya sa akin. Sa totoo lang, admin, doon ako lalo nang hina. Dahil habang ang asawa kong nasa Pilipinas ay unti-unting lumalayo, may isang taong malapit sa akin na nagbibigay ng lahat ng atensyon na matagal ko nang hindi nararamdaman. May isang gabi matapos ang shift namin, niyaya niya akong magkape sa maliit na coffee shop malapit sa staff accommodation. Tahimik lang kami nung una. Pagod pareho. Pero maya-maya, siya na ang nagsalita. Liza, hanggang kailan ka magtitiis? Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sabi niya, kitang-kita ko kung gaano ka nasasaktan. Hindi mo deserve na mag-isa kang umiiyak dito habang yung asawa mo ay masaya sa iba. Admin, masakit marinig iyon dahil alam kong may katotohanan. Pero bilang asawa, pinipilit kong panghawakan ang natitirang respeto ko sa kasal namin. Sinabi ko sa kanya, may mga anak kami. Kailangan kong lumaban para sa pamilya ko. Tahimik siyang tumango, pero nakita ko sa mga mata niya ang lungkot. Parang may gusto siyang sabihin, pero pinili niyang manahimik. Pagkalipas ng ilang araw, mas lalo kaming naging magkalapit. Kapag day off, minsan sabay kaming namimili sa grocery, minsan sabay kumakain sa labas, kasama ang ibang Pinoy staff. Pero admin, dumating ang araw na kaming dalawa na lang ang natira. May company gathering noon. Simple lang. Kainan at konting inuman sa staff lounge. Hindi ako sanay uminom. Pero dahil sobrang bigat ng dinadala ko, napasobra ako. Naalala ko pa, ilang beses kong tiningnan ang cellphone ko. Umaasang magme-message si Jomar. Pero wala. Walang tawag, walang text, walang kahit anong paramdam. Habang si Carlo, tahimik lang na nakaupo sa tabi ko. Maya-maya, dinala niya ako sa labas para magpahangin. Doon ko na tuluyang nailabas ang lahat. Umiyak ako ng umiyak. Sinabi ko lahat. Ang sakit, ang selos, ang galit, ang pagod. Sinabi ko sa kanya na pakiramdam ko, wala nang naghihintay sa akin sa Pilipinas, kundi responsibilidad, na parang unti-unti na akong napapalitan sa sarili kong tahanan. At admin, sa gitna ng pag-iyak kong iyon, bigla niya akong hinawakan sa balikat. Tumingin siya diretso sa akin at sinabi, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Sa totoo lang, iyon ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Mga salitang matagal ko nang hinihintay mula sa asawa ko. At bago ko pa namalayan, niyakap niya ako. Hindi ko alam kung dahil sa alak, sa lungkot, o sa matagal na pagod ng puso ko. Pero hindi ako kumalas. Sa halip, mas lalo akong napaiyak sa balikat niya. Hanggang sa bigla niya akong hinalikan. Admin, doon ako natigilan. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Pero sa isang iglap, bumigay ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. At iyon ang gabing tinawid ko ang linyang matagal ko nang iniiwasan. Kinabukasan, pagising ko,
Pakiramdam ko gumuho ang mundo ko. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil alam kong kasalanan ko yon. Ako na mismo ang naging bagay na kinatatakutan ko. Ako na rin ang lumabag sa sarili kong prinsipyo. Buong araw akong tahimik sa trabaho. Hindi ako makatingin kay Carlo. Siya naman, halatang gusto akong kausapin pero iniiwasan ko. Nang gabing yon, nag-message siya. Pasensya ka na. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Pero mahal kita, Liza. Admin, doon ako lalong naguluhan. Mahal? Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit sa sarili? Guilty? Nalilito? Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila na may parte ng puso kong naapektuhan. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan kong umiwas. Pero mas lalo ko lang na-miss ang presensya niya. At mas lalong lumayo si Jomar. May mga pagkakataong hindi na siya sumasagot ng ilang araw. Ang dahilan niya palagi, busy. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilan. Tinawagan ko siya ng paulit-ulit. Noong sumagot siya, agad kong narinig ang boses ng isang babae sa background. Hindi na ito kutob. Hindi na ito hinala. Malinaw na malinaw. May babae siyang kasama. Tinanong ko siya kung nasaan siya. At sa unang pagkakataon, sumagot siya ng malamig. Nandito ako kay Vanessa. May problema ba? Admin, parang tumigil ang paghinga ko. Pakiramdam ko, nabingi ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo ng mga sandaling iyon. Maya-maya, narinig kong sinabi pa niya, "Huwag kang magmalinis, Liza. Akala mo hindi ko alam ang tungkol sa inyo ng lalaking kasama mo diyan?" Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ibig sabihin, alam niya. Alam niya ang tungkol kay Carlo. At doon nagsimula ang pinakamabigat na bahagi ng kwento ko. Admin, matapos kong marinig ang mga salitang yon mula kay Jomar, para akong nawalan ng lakas. Pakiramdam ko, sabay kaming bumagsak. Pareho kaming nagkasala. Pareho kaming nagtaksil. At pareho naming winasak ang pamilyang minsan naming pinangarap. Hindi ko na maalala kung paano natapos ang tawag namin. Ang natatandaan ko lang, ilang minuto akong nakatulala sa gilid ng kama ko rito sa Dubai habang nanginginig ang mga kamay ko. Sa unang pagkakataon, wala akong mahanap na masisisi kundi ang sarili ko. Oo, may babae siya. Oo, masakit ang ginawa niya. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong wala na akong karapatang magmalinis. Dahil ako rin, nagkamali. Ako rin, bumigay. Sa mga sumunod na araw, halos hindi ako makapag-function ng maayos. Papasok ako sa trabaho pero lutang ang isip ko. Minsan, nakatayo lang ako sa hallway ng hotel habang hawak ang cleaning checklist pero wala akong naiintindihan. Palaging umiikot sa isip ko ang mga sinabi ni Jomar. Akala mo hindi ko alam ang tungkol sa inyo ng lalaking kasama mo diyan? Paano niya nalaman? May nagsabi ba? May nakakita ba? O matagal na niya akong pinaghihinalaan? Sinubukan kong tawagan siya kinabukasan. Hindi na siya sumasagot. Nag-message ako. Jomar, pag-usapan natin ito. Para sa mga bata. Pero sin lang. Walang reply. Lumipas ang 2 araw. Hanggang sa si Mika na mismo ang tumawag sa akin. Ma, umalis po si Papa kagabi. Napaupo ako sa gilid ng kama. Anong ibig mong sabihin, anak? Sabi niya, may dala raw bag ang papa niya. May ilang damit. At sabi raw nito, sa apartment muna siya titira dahil may aayusin. Admin, hindi ko na kinaya. Doon ako tuluyang napaiyak. Kahit alam kong may kasalanan din ako, iba pa rin pala ang pakiramdam na unti-unting nawawasak ang pamilya mo. Mas lalo akong naawa sa mga bata dahil wala silang kasalanan pero sila ang unang nasasaktan. Sinubukan kong mag-leave sa trabaho para makauwi ng Pilipinas kahit ilang araw lang pero hindi agad na-approve. May shortage kasi sa staff.
Kaya sa loob ng halos 3 linggo, wala akong nagawa kundi kausapin ang mga anak ko sa video call at piliting maging matatag. Sa bawat tawag, pilit kong pinapakita na okay ako. Pero sa totoo lang, admin, gabi-gabi akong umiiyak. Minsan, sa CR ako umiiyak para hindi marinig ng roommates ko. Minsan, habang nasa shower. Minsan, bago matulog. At sa gitna ng lahat ng yon, tuluyan ko nang pinutol ang lahat kay Carlo. Sinabi ko sa kanya na hanggang doon na lang. Hindi ko na kayang dagdagan pa ang kasalanang dala ko. Tahimik lang siyang nakinig. Sabi niya, mahal kita. Pero naiintindihan ko, mas lalo lang akong nasaktan. Dahil sa isang banda, may taong handang manatili. Pero pinili kong ayusin ang pamilya ko. Kahit hindi ko na alam kung may babalikan pa ba ako. Pagkatapos ng halos 1 buwan, sa wakas ay nakauwi ako ng Pilipinas. Admin, hindi ko makakalimutan ang pakiramdam nang bumaba ako sa airport. Halo-halong emosyon. Excited makita ang mga anak. Takot makita si Jomar. At pangamba sa katotohanang baka hindi na talaga maayos ang lahat. Pagdating ko sa bahay, mahigpit akong niyakap ng mga anak ko. Si Mika umiiyak. Si Jace nakahawak lang ng mahigpit sa braso ko. Ma, dito ka na po ha. Huwag ka nang umalis. Admin, doon halos nadurog ang puso ko. Gusto kong sabihin na oo. Pero alam kong kailangan kong bumalik sa Dubai pagkatapos ng leave ko. Nasa kwarto si Jomar nang dumating ako. Tahimik lang siyang lumabas. Nang magkaharap kami, wala akong mahanap na salita. Mas pumayat siya, mas malamig ang mukha, mas tahimik. Parang ibang tao na ang kaharap ko. Ako ang unang nagsalita. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin siya sa akin ng diretso at malamig na sumagot. Anong pag-uusapan natin? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Humingi ako ng tawad. Sinabi kong nagkamali ako. Na nadala lang ako ng lungkot at pag-iisa. Pero bago ko pa matapos ang lahat, bigla siyang natawa ng mapait. Talaga? At ako? Akala mo ba hindi ako nasaktan? Admin, doon na kami nagsimulang magsumbatan. Sinabi niya na matagal na raw niyang nararamdaman na lumalayo ako. Na mas inuuna ko raw ang trabaho at pera. Napakiramdam daw niya, ATM na lang ang tingin ko sa kanya at sa pamilya. Nasaktan ako sa sinabi niya. Pero sa isang banda, naintindihan ko. Sinabi ko rin ang sama ng loob ko na habang ako ay lumalaban sa ibang bansa, may babae na siyang ipinapasok sa buhay ng mga anak namin. At doon niya unang inamin ang lahat. Oo, si Vanessa. Matagal na raw silang magkaibigan. Noong una, tumutulong lang daw ito sa mga bata. Pero habang lumalamig ang relasyon naming mag-asawa, doon daw siya nakahanap ng comfort. Admin, pakiramdam ko noon para kaming salamin na parehong basag, parehong may lamat, parehong may kasalanan, parehong sugatan. Sa gitna ng pag-uusap naming yon, tinanong ko siya ng diretsyo, mahal mo ba siya? Matagal siyang natahimik. Tapos marahan niyang sinabi, hindi ko na alam. Pero alam kong hindi na pareho ang nararamdaman ko para sa'yo. Admin, doon tuluyang nadurog ang puso ko. Mas masakit pala ang marinig ang katotohanan kaysa sa hinala. Sa mga sumunod na araw, pinilit naming maging maayos sa harap ng mga bata. Kumakain kaming sabay. Nag-uusap ng maayos. Pero ramdam na ramdam ko ang layo niya. Hanggang sa isang gabi, habang nasa kwarto ang mga bata, bigla niyang sinabi sa akin, Liza, pagod na ako. Pagod na akong pilitin. Mas mabuti sigurong tapusin na natin ito. Hindi ako agad nakasagot. Tanging luha lang ang tumugon sa kanya. At doon ko unang naisip ang salitang matagal kong iniiwasan. Hiwalayan. Pero mas mabigat ang sumunod niyang sinabi. May plano akong sumama kay Vanessa sa abroad. Admin, parang may humampas sa akin ng malakas. Hindi ko na alam kung ano ang mas masakit. Ang pagtataksil, ang pagkawala niya,
o ang katotohanang tuluyan na niyang piniling iwan ang pamilya namin? Admin, noong marinig ko kay Jomar na may plano siyang sumama kay Vanessa sa abroad, para akong nawala ng lakas sa buong katawan. Pakiramdam ko noon, kahit ilang taon akong nagtrabaho sa ibang bansa, kahit ilang beses kong tiniis ang lungkot at pagod, sa isang iglap ay parang nabura ang lahat. Hindi ako agad nakapagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya habang unti-unting pumapatak ang luha ko. Pero sa totoo lang, admin, masigit sa sakit bilang asawa, ang una kong naisip ay ang mga anak namin. Paano sila? Paano ko ipapaliwanag sa kanila na ang pamilyang kilala nila ay tuluyan ng mababasag? Sinubukan ko pa rin siyang pakiusapan. Hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. Sabi ko sa kanya, Jomar, kahit tayo na lang ang tapos, huwag mong pabayaan ang mga anak mo. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Tapos sinabi niya, hindi ko sila pababayaan. Magpapadala ako. Dadadalaw ako. Pero hindi ko na kayang ipilit ang sarili ko sa relasyong matagal nang sira. Admin, masakit man. Alam kong may katotohanan ang sinabi niya. Dahil kung tutuusin, matagal nang nasira ang pundasyon ng pagsasama namin. Hindi lang namin inamin. Pinilit lang naming buuin para sa mga bata. Pero ang totoo, matagal na kaming parehong malayo sa isa't isa. Lumipas ang mga araw at dumating ang oras na kailangan ko nang bumalik sa Dubai. Iyon ang pinakamabigat na pag-alis ko. Dahil ngayon, hindi lang ako aalis bilang OFW. Aalis ako bilang isang asawang alam nang wala nang babalikan. Bago ako umalis, mahigpit kong niyakap ang mga anak ko. Si Mika umiiyak. Si Jace ay tahimik lang na nakakapit sa akin. Ma, babalik ka po ba? Halos hindi ako makapagsalita. Pero ngumiti ako at sinabi, Oo anak, palagi akong babalik para sa inyo. Pansamantala ko muna silang iniwan sa mga magulang ko. Pagbalik ko sa Dubai, doon ko sinimulan ang tunay na pagbangon. Hindi na ako nakikipag-usap kay Carlo. Hindi na rin ako umaasa kay Jomar. Lahat ng focus ko, ibinalik ko sa mga anak ko at sa sarili ko. Nagtrabaho ako ng mas mabuti. Nag-ipon. Nagpadala para sa tuition at pangangailangan ng mga bata. Pero sa pagkakataong ito, may isang bagay akong natutunan. Hindi ko na ibinuhos ang buong pagkatao ko sa isang relasyong matagal nang patay. Sinimulan kong mahalin ang sarili ko. Admin, makalipas ang ilang buwan, natuloy ang pag-alis ni Jomar. Sumama nga siya kay Vanessa. Sa una, sobrang sakit. Pero habang tumatagal, unti-unti kong tinanggap. Hindi dahil madali, kundi dahil wala na akong ibang pagpipilian, kundi bumangon. Minsan, ang pagbitaw pala ay hindi tanda ng pagkatalo. Minsan, iyon ang tanging paraan para mabuhay ka ulit. Sa tulong ng overtime at sideline ko rito sa Dubai, nakapag-ipon ako. Pagkalipas ng halos 2 taon, nakapagdesisyon akong umuwi na nang tuluyan sa Pilipinas. Doon ko sinimulan ang maliit kong online business. Nagbebenta ako ng homemade brownies, banana loaf at cookies. Sa una, iilan lang ang bumibili. Pero dahil sa sipag at dasal, dumami ang orders. Hanggang sa unti-unti, naging stable ang kita ko. Mas mahalaga, araw-araw ko nang kasama ang mga anak ko. Doon ko mas naramdaman na kahit hindi nabuo ang pamilya, pwede pa ring maging masaya ang buhay. Si Jomar naman, tumutupad pa rin sa responsibilidad niya bilang ama. Nagpapadala, dinadalaw ang mga bata kapag may pagkakataon. At sa paglipas ng panahon, natuto akong patawarin siya. Hindi dahil tama ang ginawa niya, kundi dahil gusto kong palayain ang sarili ko sa bigat ng galit. Sa totoo lang, admin, mas pinatawad ko rin ang sarili ko. Dahil alam kong nagkamali rin ako. At ang pinakamahalagang natutunan ko sa lahat ng ito ay ito. Kapag may problema sa pagsasama,
Huwag hayaang lumaki ang distansya. Dahil ang distansya kapag pinabayaan, nagiging puwang para sa ibang tao. At kapag ang tiwala ay nasira, hindi lahat ay kayang ibalik sa dati. Ngayon, masaya ako. Hindi perpekto, pero payapa. Kasama ang mga anak kong siyang naging dahilan kung bakit ako bumangon. Hanggang dito na lamang po, admin. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mailabas ang lahat. Lubos na gumagalang, Liza. Mga kabayan, gusto naming marinig ang inyong saloobin tungkol sa kwentong ito. Sa tingin ninyo, sino ang mas may malaking pagkakamali sa nangyari kina Liza at Jomar? Si Liza ba na bumigay sa lungkot habang nasa abroad? O si Jomar na tuluyan ng iniwan ng pamilya para sa ibang babae? I-comment ninyo sa baba ang inyong opinyon dahil gusto naming mabasa ang inyong mga saloobin. At mga kabayan, gusto rin naming malaman kung saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito. Kayo ba ay nanonood mula sa Saudi, Dubai, Hong Kong, Singapore, Qatar, Canada o dito sa Pilipinas? I-comment ninyo ang inyong bansa para mabati namin kayo sa susunod nating video. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, may isa pa kaming matinding OFW story na siguradong tatatak sa inyo. Panoorin ninyo ang susunod nating video na pinamagatang Kapag Wala si Madam Ako ang Inaasawa ni Sir. Isang masalimuot at nakakagulat na kwento ng isang OFW na nasangkot sa isang relasyong hindi niya inaasahan. I-click ninyo agad ang susunod na video pagkatapos nito dahil siguradong mapapaisip kayo sa mga susunod na mangyayari. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and see you in the next video.